ang banal na halik na ipinangbati ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia. So itong topic na ito, tungkol ito doon sa banal na halik. Kasi matagal itong pinagtalunan ng tatlong grupo yung kay International Preacher, kay Worldwide Preacher, si Worldwide yung kalaban na magtsuhin, at dun sa malaking grupo na ang pangalan ay English ng tinta. Kilala nyo na yun. Although, kung isi-simplify natin, dalawa lang naman yung kay International Preacher at yung kay Worldwide Preacher, na literal na halik ang side niya. Nakapareho naman ng grupo na ang pangalan na English ng tinta. So, dahil doon, ilalatag muna natin yung argumento na itong banal na halik ay literal na halik. Kunin natin yung kay Worldwide Preacher tapos ibabanggaan natin nung nasa Biblia. Hindi naman ito ganun kahaba, kaya ilatag muna natin yung pinanggalingan ng paniniwalang literal na halik ang banal na halik. Ito ha. So, para may distinction, si Brad Tan ang magsasabi ng mga sinabi ni Worldwide Preacher. Ako naman ang magsasabi nung stand ko. Iniiwasan ko din na makuha out of context kapag pinablish ko ito kasi baka sabihin na stand ko yung hindi ko stand. Dahil ako ang nagsabi, So, kaya Brad Tan, ikaw ang magsasabi ng mga sinabi ni Worldwide Preacher. So, may mababasa tayo sa Biblia na ganito, Basahin natin sa Roma 16:16. O Brad Tan, ikaw na nga magbasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ngayon, ano ba ang sabi ni Worldwide Preacher tungkol sa banal na halik? O, ito ang sinabi niya ha. Medyo mahaba pero kailang. Ito sabi niya, Brad Tan. Ngayon tayo nga po mga kapatid bilang meron tayong mga taong sumusubaybay sa ating mga pagtuturo sa YouTube. Meron din naman po mga nagre-request sa atin kung ano ba talaga yung ating stand tungkol po sa banal na halik. Kung yun atin po bang paniniwala ngayon ay kagaya pa rin nung dating naituro sa atin. Akin ko na pong pinagpapauna sa inyo mga kapatid. Ang banal na halik na dati po na atin po ngayong pinaniniwalaan ay hindi na po kagaya nung naipaliwanag sa atin nung nakaraan na panahon. Ayan, maliwanag na binabanggit ni Worldwide Preacher na iba na raw ang paniniwala niya ngayon pagdating sa banal na halik. Hindi na raw katulad nung dati niyang pinaniniwalaan. Then he goes on to say, ano ang banal na halik na ipinambati ng mga unang Kristiyano sa Iglesia ng Diyos na maaaring gawin ngayon sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang bansa ayon sa Biblia? Then nag-quote ngayon si Worldwide Preacher dito sa 1 Pedro 5:14, Brad Tan. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig, kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na kay Kristo. Ano po ba ang nationality ng Apostol Pedro? Si Apostol Pedro ay isang Hudyo. Ang kanyang mga sinusulatan ay mga kalahi niya, mga Hudyo. Ano po ba ang banal na halik sa ibang tawag? Ang banal na halik sa ibang tawag ay halik ng pag-ibig. Ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, ang banal na halik po ba ay literal o hindi? Kaya po kung mapapansin niyo yung mga nasa Roma, yung po ang inuutusan ng mga gbatian ng banal na halik. Kasi magkakasama sila Ang banal na halik ay iniutos po yan sa magkakasama sa isang lugar. Magkakasama sila kaya ang utos, mga gbatian ng bawat isa ng banal na halik. Dapat po nating mapansin, ang banal na halik o halik ng pag-ibig, yan po mga kapatid ay literal. Ginagawa pong literal yan mga kapatid. Ang banal na halik, ginagawa po yung literal na mga unang Kristiyano. Ibig sabihin, ang mga unang Kristiyano talagang humahalik sa isa't isa bilang tanda ng pag-ibig. Ang kausap po dyan, yung mga kapatid na Kristiyano, mga lahing Hudyo. Ano ibig sabihin mga kapatid? Yun palang mga Kristiyano na mga lahing Hudyo, partikular na mga una sila, pagka mamasdan mo at hanggang ngayon, pagka nagbabatian, ang mga Hudyo, paano sila nagbabatian? Naghahalikan, kahit kapwa lalaki pa.
naghahalikan sa isa't isa. Ano ibig sabihin? Dapat alam natin ang history ng banal na halik. Alam natin ang kasaysayan ng banal na halik. Yan ang sabi ni Worldwide Preacher. Ang banal na halik daw ay literal na halik. After that, kinunik na niya ang banal na halik noong panahon ni Jose sa Ehipto, na hinagkan ni Jose ang kanyang mga kapatid to establish na ang banal na halik nanggaling sa mga kaugalian ng Hudyo at nagpatuloy na lang sa panahon ni Pablo. Tapos ito pa ang sabi ni Worldwide Preacher, ito, Brad Tan. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, yung po ba ang ginawa ni Jose na paghalik sa kanyang mga kapatid? Ano po ba yun? Hindi po ba yun ay halik ng pag-ibig sa kanyang mga kapatid? At iyong paghalik, yun po ay kaugalian ng mga lahing Hudyo. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Ang banal na halik, literal po yan na ginagawa dahil sa kaugalian ng lahing Hudyo. Ang iglesia, binubuo ng lahing Hudyo at lahing Hentil. Ano po nangyari? Yung mga Hudyo na naging Kristiyano sa iglesia, pagpasok nila sa iglesia, yung mga kaugalian nila na ipasok at naitawid din sa mga Hentil na naging Kristiyano. Yung paghalik na literal, yung banal na halik, yung kaugalian nilang yun, nagpatuloy. Ginagawa nila sa loob ng iglesia. At bandang huli, pati yung mga Hentil na impluwensyahan nila na gawin na rin po ang banal na halik. Yan po ang kustumbre nila noon. Ano ibig sabihin? Yan po ang kustumbre noon na hindi kustumbre sa Pilipinas. Kaya nga po ang ating paksa, ang banal na halik na ipinambati ng mga unang Kristiyano sa Iglesia ng Diyos na maaaring gawin ngayon sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang bansa, ayon sa Biblia. Ayan kaya dito maliwanag ang stand ni Worldwide Preacher na ang banal na halik ay mula sa kaugalian ng mga Hudyo. At ito ay literal na halik. At naipasa lang from Jews to Gentile Christians. And then, ang sabi ni Worldwide Preacher, na hindi na kustumbre ngayon, lalo na sa Pilipinas, ang paghalik ng literal para maipadama ang pag-ibig. Tapos, kinunik naman niya na pwede pa rin gawin ang banal na halik sa ibang paraan. Ngayon, ito naman, binasa naman ni Worldwide Preacher ito. Ito yung kay International Preacher, sa awit, 85:10, Brad Tan. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Yan. Yan naman ang ginagamit International Preacher para ipaliwanag ang banal na halik. Although, hindi niya yun pinahaba pa. May ikling paliwanag niya lang doon. So, ang sabi ni Worldwide Preacher dito, anong sabi niya, Brad Tan? Kung may paliwanag nung araw, yan ang banal na halik. Tama ang talata, mali ang pagkakaintindi. Ang stand ni Worldwide Preacher dito, hindi ito ang banal na halik dahil hindi pa ito nagaganap. Magaganap pa lang daw sa millennium kaya hindi ito ang banal na halik. Ang tinutukoy daw sa talata ang paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yan ang pagkakalatag ni Worldwide Preacher ng aral sa banal na halik. No? Ngayon, the question remains, ano nga ba ang banal na halik kung Biblia ang tatanungin? Pero bago yan, tingnan muna natin yung pinanggalingan ng banal na halik. Si Pablo, si Paul. Sino ba itong si Pablo ayon sa Biblia? Ito basahin natin sa 2 Corinthians 12:11. Brad Tan. Ako'y naging mangmang, pinilit ninyo ako. Sana'y dapat ninyong purihin, sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli sa lubhang mga dakilang apostol, bagaman ako'y walang kabuluhan. Ayan, ayon mismo kay Pablo, hindi siya naging huli sa lubhang mga dakilang apostol. So, hindi lang pala ordinaryong apostol si Pablo, no? Hindi pa siya nahuhuli sa lubhang mga dakilang apostol. Katunayan, ito nauulit yan sa 2 Corinthians 11:5. Brad Tan.
sapagkat inaakala kong sa anuman ay hindi ako huli sa lubhang mga dakilang apostol. Kaya dito nababasa natin na si Pablo ay hindi huli sa lubhang dakilang mga apostol. At kung si Pablo ay apostol ni Kristo at hindi huli sa lubhang mga dakilang apostol, at dahil si Kristo ay mabuti, alam na rin nating si Pablo ay mabuti. At kung si Pablo ay mabuti, ang ituturo niya at iuutos niya sa mga kapatid ay mabuti rin. Diba? At kung si Pablo ay mag-uutos, utos nga ba ni Pablo yun? Basahin natin. Sa 1 Corinthians 14:37. Sige, Brad Tan. Kung iniisip niyo naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya. Ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayan, so kung si Pablo magbibigay ng kautusan sa mga kapatid sa iglesia, nanggaling man yun kay Pablo, ito ay pawang utos ng Panginoon. So, at kung si Pablo ay mabuti at ang mga iuutos ni Pablo ay mabuti, gagawin din ba yun ni Pablo? Gagawin din ba yun ni Pablo? Ito, basahin natin sa Santiago 4:17. Rodan. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayan, dito sa talatang ito, nababasa natin, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya dito, alam natin, ang inuutos ni Pablo na mabuti, na applicable sa kanya, ginagawa din niya. Dahil pag hindi ginawa ni Pablo ang mabuting nalalaman niya, ito'y magiging kasalanan sa kanya. Ngayon, may iba ba bang dahilan kung bakit alam nating ang inuutos ni Pablo na mabuti, na applicable sa kanya, ay ginagawa din niya? Ito, basahin natin sa Gawa 20:35, Rodan. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus, na siya rin na may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ayun, yung isa pang dahilan na yung inuutos ni Pablo na mabuti ay ginagawa din niya para magbigay halimbawa sa mga kapatid. Ba't kailangan magbigay halimbawa sa mga kapatid? Bakit? Sa Filipos 3:17, Brantan. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin, at tanda ninyo mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Ayun, kaya pala kailangan magbigay halimbawa si Pablo sa mga kapatid ay para matularan siya ng mga kapatid ayon sa halimbawang nakikita nila kay Pablo. Kanino ba natutunan ni Pablo yung pagbibigay ng halimbawa sa mga kapatid? Kanino ba? Basahin natin sa Juan 13:15, Rantan. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ayun. Kay Kristo pala mismo natutunan ni Pablo yung pagbibigay halimbawa sa mga kapatid. Kasi kung paanong si Kristo nagbigay halimbawa sa mga kapatid, ganun din naman si Pablo nagbigay halimbawa sa mga kapatid. Para saan? Katulad ng sinabi ni Kristo, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kaya si Kristo at si Pablo, they lead by example para matularan sila ng mga kapatid. So dito, na-establish na natin ang mga premise na si Pablo ay apostol ni Kristo at hindi basta apostol, kundi hindi huli sa lubhang mga dakilang apostol. At alam nating si Pablo ay mabuti, katulad ni Kristo. At ang inuutos ni Pablo ay mabuti din.
At ang mabuting inuutos ni Pablo ay ginagawa din ni Pablo para hindi magkasala si Pablo. Dahil ang pagkakaalam ng mabuti at hindi ginagawa ay kasalanan sa kanya. At para magbigay halimbawa sa mga kapatid para matularan siya. Di ba? Ngayon, bago natin sagutin ang tanong na kung ano ang banal na halik, balikan muna natin ulit ang ibang pinagsasabi ni Worldwide Preacher. Basahin natin ng Roma 16:16. Bertan, Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayan, ang sabi ni Worldwide Preacher din, nag-utos daw si Pablo na mangagbatian ng banal na halik. Doon lang sa magkakasama sa isang lugar. At doon sa second line na binabati kayong ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Hindi daw banal na halik ang pinambati dyan, kundi binati lang sa pamamagitan lang ni Pablo. Tama ba to? Ang sagot hindi. Dahil kung inuutos ni Pablo na mangbatian ng banal na halik, at ang utos na ito ay mabuti, gagawin din ito ng mga iglesia ni Kristo. Asan ba itong mga iglesia ni Kristo? Asan? Basahin natin sa Galatia 1:22. Bertan, At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Sa unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. ayan, ito palang mga iglesia ni Kristo, wala doon sa inutusan ni Pablo na mga batian ng banal na halik. Nasa ibang lugar yung mga iglesia ni Kristo doon sa sinulatan ni Pablo na inutusan ng mga batian ng banal na halik. Pero nakakabati ang mga iglesia ni Kristo sa mga tiga-Roma at ang ipinambati ay ang banal na halik. Dahil kung ito ay inutos ni Pablo, na alam nating mabuti gagawin din ito ng mga iglesia ni Kristo. Pero understandable lang ikatwiran ni Worldwide Preacher na ang nagbatian lang ng banal na halik ay yung magkakasama sa isang lugar. Dahil ang paniniwala niya sa banal na halik ay literal na halik No, kaya dito, nagkakaroon na tayo ng clue na hindi nga literal ang banal na halik. Dahil ito din ang pinambati ng mga iglesia ni Kristo. Dahil alam nilang itong utos ni Pablo na mabuti. Kaya sa pagkakaalam nila ng mabuti, gagawin din nila ito. Ang claim ni Worldwide Preacher, literal na halik ang banal na halik, ay ito ay naipasa lang sa mga Gentile Christians mula sa kaugalian ng mga Hudyo. Meron ba tayong patunay sa Biblia na hindi ito ang banal na halik? Basahin muna natin ang unang Korinto 16, 19 hanggang 20. Bertan, Binabati kayo ng mga iglesia sa Asya. Kayo'y binabating malabi sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Binabati kayong ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mga batian ng halik na banal. ayan, dito mababasa natin na ang bumabati ang mga iglesia sa Asya, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Binabati nila ang mga sinulatan ng mga tiga-Korinto. At pagkatapos nun, ay inutusan sila ni Pablo ng mga batian ng halik na banal. Dito, alam na naman nating ang pinangbati ng mga kapatid sa mga tiga-Korinto ay banal na halik. Dahil alam nilang ito ay utos ni Pablo at alam nilang ito ay mabuti. Kaya gagawin nila. Ang tanong, kung ang banal na halik ay literal na halik at ito ay mula sa kaugalian ng mga Hudyo, bakit naman ito iuutos ni Pablo sa mga kapatid? Considering hindi naman lahat ng lugar ay may Hudyo, bakit naman ipapasa ni Pablo ang kaugaliang Hudyo sa mga Gentile Christians? Meron naman mga lugar na walang Hudyo at hindi nasanay sa kaugaliang Hudyo So kung ang premise, hindi naman lahat ng lugar ay may Hudyo, pero may Gentile Christians, hindi na kailangan maipasa pa ang kaugaliang Hudyo dun sa mga Gentile Christians na yun. Dahil wala naman silang kasamang Hudyo sa lugar nila. Kaya dito,
nakikita natin, no, na unlikely ang claim ni worldwide preacher na literal na halik ang banal na halik at naipasa lang mula sa kaugalian ng Hudyo papunta sa Gentile Christians. Ano? Besides, ang utos ni Pablo ay utos ng Panginoon. At hindi kukunin ni Pablo ang utos niya mula sa kaugalian ng mga Hudyo. Ang utos ni Pablo ay bigay sa kanya ng Panginoon. Okay? So ngayon, balikan na natin. Kung hindi literal na halik, ang banal na halik. Anong banal na halik? Kung Biblia ang tatanungin. Basahin muna natin ang unang Korinto, 16 ulit, 20. Radtan. Binabati kayong lahat ng mga kapatid. Kayo'y mga agbatian ng halik na banal. Ayan, dito nababasa natin na bumabati ang lahat ng mga kapatid sa mga tiga-Korinto at nag-uutos si Pablo na kayo'y mga agbatian ng halik na banal. So under a premise, alam nating si Pablo bumabati din sa mga tiga-Korinto at ang pinangbabati niya ay banal na halik. Dahil alam niyang ito ay mabuti at ito ay utos ng Panginoon. So ito, ano sabi ni Pablo sa bati niya? Basahin natin ang kasunod na talata sa 16:21 ng 1 Corinthians. Radtan. Ang bati ko ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay. Ayan dito nagkakaroon na tayo ng clue kung anong banal na halik na ipinambati ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, ang bati niya na sinulat ng kanyang sariling kamay. So ayun, yung palang banal na halik na ipinangbati ni Pablo, sinulat ng sariling kamay ni Pablo. Ano pa ba sabi ni Pablo tungkol sa bati niya? Basahin natin. 2 Thessalonians 3:17. Radtan. Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawat sulat, gayon sumusulat ako. Ayun, ito palang bati, yung banal na halik na ito ni Pablo, na sinulat ng kanyang sariling kamay, ay siyang tanda sa bawat sulat ni Pablo. Unique pala kay Pablo ang banal na halik, at least in his time. Kasi kapag nabasa mo ang bati na ito ni Pablo, itong banal na halik na bati, alam mo si Pablo ang sumulat ng sulat na yun. Dahil ito ang tanda ni Pablo sa bawat sulat, or at least siya ang pioneer sa banal na halik. Dahil kung mabasa man natin ang banal na halik sa ibang sulat, understandable ito dahil inuutos ni Pablo ng mga batian ng banal na halik. At mas kapanipaniwala na ang bati na banal na halik ay tanda ni Pablo dahil kay Pablo nanggaling ang term na banal na halik sa Biblia. Ano to? Ano itong bati na ito ni Pablo na sinulat ng kanyang sariling kamay na siya rin banal na halik? Ipagpatuloy lang natin ang 2 Thessalonians 3:17. Basahin ulit natin, tapos ituloy natin. Ayan. 2 Thessalonians 3:17 to 18. Radtan. Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawat sulat, gayon sumusulat ako. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawang lahat. Ayun, ito palang bati ni Pablo na sinulat ng kanyang sariling kamay na siya rin banal na halik ay ito. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawang lahat. Yung palang pangungusap na yun, pagka binigkas o sinulat, ang siyang banal na halik. Ang banal na halik na ipinangbati ni Pablo sa mga kapatid at iniuutos niya ng mga batian ng mga kapatid sa pamamagitan nito. Ngayon may magsabi, hindi naman yan banal na halik hindi nga yan halik. Tama. Hindi ito ang banal na halik kung hindi Biblia ang pagbabatayan natin. Ang dapat natin gawin, alisin natin yung sarili nating definition ng halik at bayaan natin ang Biblia ang mag-define ng banal na halik. Sa Biblia natin nabasa ang banal na halik Si Pablo ang nagbanggit ng term na banal na halik.
Hayaan din nating si Pablo ang mag-define ng sarili niyang term na banal na halik. At hindi sa kaugalian ng mga Hudyo o kanino pa man. O ito, meron pa ba tayong patunay kung anong banal na halik? O basahin natin Unang Korinto 16:20 to 21. Brad Dan? Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mga batian ng halik na banal. Ang bati ko ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay. Ayan dito, binanggit ni Pablo ang banal na halik. Ano to? Ituloy lang natin Kasunod lang nun. Unang Korinto 16:23 ito Brad Tan? Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Ayun. Ito pala yung bati ni Pablo na banal na halik na sinulat ng kanyang sariling kamay. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Meron pa ba tayong patunay sa Biblia na ito nga ang banal na halik? Basahin pa natin. Basahin pa natin sa 2 Corinthians 13:12 to 13. Brad Tan? Mga batian ng isa't isa sa inyo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga banal. Ayan dito, nag-utos na naman si Pablo na mga batian ng isa't isa sa inyo ng banal na halik. Ano to? Ang sagot, andun din sa kasunod na talata, in plain sight. Kasunod lang, basahin natin sa 2 Corinthians 13:14 naman ito. Tan? Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyong nawang lahat. Ayan, pinakita din ni Pablo kung anong banal na halik. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Pinapakita yun ni Pablo para magbigay halimbawa sa mga kapatid, para matularan nila. Kaya nung inutos ni Pablo ng magbatian ng banal na halik, itinuturo niya yun sa mga kapatid para matularan nila. May dagdag na patunay pa ba tayo sa Biblia na ito nga ang banal na halik? Basahin natin ulit ito Unang Tesalonica 5:26 to 27. Brad Tan? Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Idinadaing ko sa inyo alang-alang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Ayan, pinababati ni Pablo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Ano to? Siguro alam na natin kung ano ang sagot. Ipagpatuloy lang natin ang basa sa kasunod lang na talata. Tuloy lang natin. 5:28 ng 1 Thessalonians. Brad Tan? Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Ayan, kaya walang duda kung anong banal na halik. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Meron pa ba tayong patunay sa Biblia na ito nga ang banal na halik? Basahin na naman natin. Roma 16:16. Ito yung sikat. Brad Tan? Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayan dito, nag-uutos na naman si Pablo na mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. So this explains kung bakit ang mga iglesia ni Kristo nakakabati ng banal na halik sa mga tiga-Roma. Dahil ang banal na halik ay hindi literal na halik. Na ibabati ang banal na halik sa pamamagitan ng sulat. Katunayan sa sulat ni Pablo sa mga tiga-Roma, 2 beses binati ni Pablo ng banal na halik ang mga tiga-Roma. Pagpatuloy natin ang basa sa 16:16 yun o 16:20 ng Romans. Brad Tan? At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Sa ilalim ng inyong mga paa, ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. At sa 16:24. Doon na naman sa 16:24 ng Romans din. Brad Tan? Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Siya nawa. So yan. Ngayon dahil alam na natin kung anong banal na halik, basahin naman natin ito. Basahin natin ang 1 Pedro
5:14. Radtan. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig, kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Kristo. Ayan, dito naman, si Pedro naman na nag-uutos na mangagbatian ng halik ng pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig ba ang tinutukoy ni Pedro? Tingnan natin sa King James Version. Ayan, G26. Kiss of charity, agape, love, affection or benevolence. Ayan yung pag-ibig pala na tinutukoy ni Pedro ay yung agape. Ano ba itong agape? Christianity, love as revealed in Jesus. So, yun. Basahin nyo na lang yung mga Greek translations. Love that is spiritual, not sexual in its nature. So, yan agape. So, yun. Yung palang agape, love that is spiritual, not sexual in its nature o godly love. Kaya ang banal na halik ay halik ng pag-ibig. Pero tandaan natin hindi lahat ng halik ng pag-ibig ay banal na halik. Dahil ang halik na mag-asawa, halik din ng pag-ibig pero hindi banal na halik. Dahil ang pag-ibig na tinutukoy ni Pedro ay agape o godly love. Kay Pedro, ano naman ang version niya ng banal na halik o halik ng pag-ibig? Ano naman sa kanya? Basahin natin ulit. Andun din ang sagot. Ito. First, 1 Pedro 5:14. Brad Tan? Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig, kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Kristo. Ayun, so sa version naman ni Pedro, ito ang banal na halik o halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Kristo. No? So yung banal na halik, ando na yung sagot within the context. Sinasagot agad ni Apostle Paul at Peter in plain sight, in plain view. Walang hiwaga, walang pagpapahanga, walang misteryo. Ano ginamit natin? Context, logic, common sense, at deductive reasoning. Yun lang ginamit natin. Diba? So, ngayon ang tanong, bakit ang banal na halik ay tinatawag ding halik ng pag-ibig? Diba? Ang sagot, dahil kapag gagawin natin ng banal na halik, dapat may kasamang pag-ibig. Diba? Ano ba ang implication kung gagawin ito ng walang pag-ibig? At saan kino-compare ng Biblia kapag ginagawa ito ng walang pag-ibig? Basahin natin sa 1 Corinto 13:1. Radtan? Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y nagiging tanso na tumutunog o batingaw na umalingaw-ngaw. Ayan, kung ipangbabati mo pala ang banal na halik na walang pag-ibig, ito ay nagiging tanso na tumutunog o batingaw na umalingaw-ngaw. Nagiging hollow yung action na ginagawa mo. Nawawala ng bearing, parang going through the motions na lang, walang meaning. Kaya kailangan may kasamang pag-ibig para magkaroon ng halaga, ng true meaning ng banal na halik. So ngayon, mag-recap tayo, magtatanong tayo. Ang mga batian kayo ng banal na halik, utos ba ni Pablo? Oo, utos siya ni Pablo. Yung bang utos ni Pablo? Utos ng Panginoon? Oo. Yung utos ni Pablo, utos ng Panginoon. Hindi galing sa kostumbre o kagwalayan ng mga udyo. Hindi doon yun. Yung bang utos ng Panginoon? Mabuti? Oo, siyempre utos yun ng Panginoon . Kaya sa ikabubuti yun. Yung bang utos ng Panginoon na mabuti, katulad ng mga gbatian kayo ng banal na halik, tinutupad din ni Pablo? Oo, yung utos ng Panginoon na mabuti, na applicable kay Pablo, katulad ng mga gbatian kayo ng banal na halik, tinutupad niya yun dahil sa pagkakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, kasalanan sa kanya. At alam natin yung mabuting utos ni Pablo ng mga gbatian kayo ng banal na halik, tinutupad ni Pablo para magbigay halimbawa sa mga kapatid, para matularan siya. Kaya ang determination doon, hinanap lang natin sa Biblia kung paano bumati si Pablo. At nung nakita na natin, nakakasiguro na tayo na yun na nga ang banal na halik within that context.
kasi alam natin na ipapakita sa atin ni Pablo kung paano gawin yung inuutos niya na mangagbatian kayo ng banal na halik eh. Para magsilbing halimbawa at matularan ng iba. Di ba? So, ngayon, ang tanong, pwede pa ba nating tuparin sa panahon natin ngayon ng utos ni Pablo na mangagbatian kayo ng banal na halik? Ang sagot, oo, pwede pa nating matupad ang mangagbatian kayo ng banal na halik. Pero hindi katulad na sinasabi ni Worldwide Preacher na literal na halik, na muamwa, tsup-tsup, na nakuha daw sa kaugalian ng mga Hudyo. No, so ngayon may isang kapatid, pagpalagay na natin, nakapakinig kay Worldwide Preacher, pinaniwalaan niya, tapos nabasa niya sa Biblia yung mangagbatian kayo ng banal na halik. May nakita siyang kapatid na babae. Ano gagawin niya? Hahalikan niya sa pisngi? May mababasa ka sa Biblia 1 Corinthians 7:1 Mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. So ayan, safeguard yan Kung yung babae hindi mo naman asawa, mayroong pag-iingat ang Diyos na ang lalaki ay huwag humipo sa babae. Kasi isang possibility ay yung lalaki magkaroon ng impure thoughts. Hindi naman lahat ng lalaki ganun, pero may possibility. Kung susunod ka kay Worldwide Preacher, hindi mo nga hinipo, hinilikan mo naman, mas nasarapan ka pa, di ba, kaysa sa hinipo mo. Kaya, alam mo talaga, hindi kalooban ng Diyos para sa mga Kristiyano yung literal na halik as banal na halik. Hindi papayag ang Diyos na yung utos niya maging ugat pa para magkasala ang mga tao. Di ba? So, ganun. So, kunwari, si Brother Alvin, si bro, wala namang masamang hangad. Kaya lang, yung kapatid na babae, may itsura kung hahalikan niya ng literal, lalapit siya doon. Siyempre, maamoy niya, mabango, hahalikan mo. Baka magkaroon ka ng masamang hangad. Di ba? So, sabi nga sa 5:28 ng Matthew, ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Yung tingin pa lang yun halik pa kaya, di ba? Tsaka baka maabuso kasi kung kapag kursunada mo yung babae, literal kiss ibibigay mo, halik sa pisngi. Pag hindi mo kursunada, baka lalapit pa lang, pipigilan mo na. Sandali kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumaiyo, di ba? So, unfair, di ba? Biased ka. Ganon So, kaya, paano natin tutuparin ngayon ang pagbabatian ng banal na halik? Di ba? Matutupad natin ang magbatian kayo ng banal na halik ng ganito. Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Siya nawa. Di ba? Pantay-pantay, fair sa lahat, with godly love. Kasi yun ang utos, yung pag-ibig So, sa ganoong paraan, matutupad mo yung magbatian ng banal na halik. Kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumaiyo. Siya nawa.